negative 2 and 4. So alam natin ito yung given natin guys ha. Gets to kanina. So pag ginawa natin siya ng sequence, like meron tayong negative 2, magkakaroon tayo ng negative 8, then negative 32, then negative 128. Tama? Ito yung sequence niya kanina. Ngayon paano kung pinapahanap kung pang ilang term yung negative 28? Nagets nyo ako? Kung pang ilang term. Kasi dito pa lang guys, alam na natin na pang 4 term siya, 'di ba? Kasi pang a sub 4 siya. So which means, kunyari, ang pinapahanap kung pang ilang term yung 128. So from the formula, dapat meron kang given ng a sub 1, that is negative 2. Then meron kang a sub n, that is yung negative 128. Then dapat meron kang r, which is yung 4 natin. Etong tatlo guys, dapat meron ka neto para makuha mo yung unknown variable na isa. Ganon din yan. Kung may pinapahanap sa iyo na a sub n, dapat meron ka netong tatlo. Kung pinapahanap sa iyo yung a sub 1, dapat meron ka netong tatlo rin. Then i-manipulate mo na lang yung given formula, like para makuha mo yung hinahanap. Anyways, kung meron tayo neto guys, pa-plug na lang natin yun. So we already know that a sub n, that is negative 128. Then yung a sub 1 natin, that is negative 2, times yung r natin, that is 4. Then yung n natin is missing, so n minus 1 pa rin siya. So from here, eto guys, kailangan natin muna ito i-divide by negative 2 ha. Wag mo ito i-multiply. Pag minultiply mo yan, yari ka. So kailangan mo tanggalin tong a sub 1 lagi. Ayoko. Tinatanggihan nila. So pag magiging 4 raised to n minus 1, mahirap kayo mag-ano pang mathematics, ano kayo Olympiaders kayo Then yung negative divide negative guys, that is positive, di ba? Then yung 12 times 12 divide to that is 6. Then yung 8 divide to that is 4. So magkakaroon ka ng 64 equals 4 raised to n minus 1. Grabe naman. Hindi mahirap yung mga given nyo. Pero pwede naman kung kaya ko i-solve. Kung kaya ko Pero hindi ako nangangakong kaya ko. Kung kaya lang. So ngayon guys, kung papasok dito yung concept ng exponential, ibig sabihin, kung marunong ka ng exponential na concept, ang ginagawa lang naman doon is kailangan magparehas yung base. Dapat maging same base yung left and right. Yung left and right. Ano ba yung base? Yung base itong number na malaki. Ito kasi exponent. Then kapag parehas na yung base nila, magiging equal yung exponent. Ibig sabihin i-equate mo na lang. Equate the exponent. Basta ganyan. Para maintindihan, i-explain natin guys. Sige. So basically guys, yung 64, you can write that as 4 as the base. Kasi 4 yung base mo dito sa left, sa right side, di ba? So 4 raised to what? Yung magiging 64 dapat siya. Anong ilalagay mo sa exponent ng 4 para maging 64 siya? Nalagay mo. Wala. Di wala. Tari nga. Ba't galit ka? Ay. Galit kasi yan. 4 cube, diba? So, kung na parehas na yung base natin. So, ngayon, pag parehas na yung base, equate mo na lang yung exponent. So, ibig sabihin, magkakaroon ka ng 3 equals n minus 1. Then, solve mo na siya for n. So, transpose, magiging 3 plus 1. Kasi from negative, magiging positive. So, magkakaroon ka ng 4 as your n. So, ibig sabihin, yung negative 128 natin is 4th term from the sequence. So, pag binilang mo nga siya kasi, pang 4th term siya. So, ganun siya ginagawa nga, guys. Ganun siya ginagawa.
So, another example para matapos na to. Yan, meron maging kabalik-balik eh. 5 negative 2. 5 negative 2. Kumbaga guys, inikot-ikot ko lang ha. Yung kinagamit natin is isang given lang simula sa una para malaman nyo kung paano ginagawa. Basta gets yun. Ganda-ganda ng explanation ko eh. Intindihan ko nga eh. Kayo pa. So ito guys, yung given natin. So ganun pa rin yung gagawin. Meron tayong 5. Kunin natin muna yung sequence. Then magiging negative 10. Magiging 20. Then magiging sunod. Negative 40. Anong sunod? Anong sunod na ito? Dali, para iba naman. Negative 40. Magiging anong sunod? 80, that's correct. Then, yung magiging sunod ay ba't nag-divide? Magiging negative 160. Gets natin yun ha. Okay tayo doon. So, ngayon, alam natin yung 160 that is pang ilang terms? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ibig sabihin eto guys is pang 6 term. So, a sub 6 siya. So, titingnan natin kung makuha natin yung 6 term or yung pang 6. So, sabi natin, dapat meron kang a sub 1, meron kang common ratio, at meron kang a sub n to get the value of n. So, yung a sub 1 natin given, that is 5. Meron tayong common ratio which is negative 2. And we have a sub n, yung last term natin, which is negative 160. So, ibig sabihin, ito yung magiging given natin to find the number of terms, kung pang ilang terms yung negative 160. So, ibig sabihin, babalik ka ulit sa formula. Then, ipa-plug mo lang yung mga meron. So, meron kang negative 160. Meron kang a sub 1. Meron kang common ratio. Then, meron kang n minus 1. So, from here, inuuna natin i-divide by 5 or yung a sub 1, tanggalin. So, magkakaroon tayo sa left side. So, pag dinivide mo to, dito, anong kalalabasan? Dali, babasahin lang yan guys. Andyan si Matintusias so. Babasahin yan guys. Pag binasa mo yan, alam mo magiging sagot dyan. Neg 32 daw. Ano ba talaga? Babasahin eto guys. So, negative 2 eh, tsaka positive. So, magiging negative yung sign. Tandaan po, ang times pati divide, pare siya ng concept sa sign. Kapag same sign, nagiging positive. Then, kapag opposite sign, negative. So, ano ba yung 160 divide 5? So, magkakaroon ka ng 32. Diba? So, magiging negative 32 siya. So, makakancel na tong 5 natin dito. Then, may matitira na lang na negative 2 raised to n minus 1. So, ngayon, kailangan parehas yung bases. Diba? So, anong ilalagay natin? Ano to gawin? Negative 2 raised to 5. Pwede yun, diba? Kasi even naman eh. Ay, add. Tandaan po guys, kapag yung base mo is negative, pwede yan maging kapag yung exponent, I mean, is add, pwede negative yung base. Ay, tama ba? Pag-explain ko parang baliktad. Hindi, paano ba yun? Pag base is negative, tapos add, negative yung sagot. Ayun yung gusto kong sabihin. Kapag naman yung base mo is negative, pero even yung exponent, magiging positive yung sign. Intindihan nyo? Hindi. Di hindi. Hindi. Then magiging 5 is equals to n minus 1. Negative it that's correct. Otherwise positive, yes. Ganun siya ginagawa. Eh magkaiba guys yung negative 2 raised to 5 Pero kung even, kunyari, magkaiba guys ang ano ha. Basta magkaiba yun. Mamaya kasi wag natin dito. Ang ganda-ganda lang sulat ko eh.
Ba, ang linis. Ha ha. Gamit na gamit talaga yung PEM. Yes! Ito na guys, ganun lang siya ginagawa pag number of terms. So technically, ito lang kailangan mo. Ganun din sa ibang number of terms. Yung mga variable kung anong gusto mo sagutin. Dapat meron ka dyan 3 given lagi na present. Otherwise, kung dalawa lang yung given dyan, hindi ko alam kung paano mo yun didiskarten. Pero pwede mo siya i-ganto oh. Like kunin mo yung pattern. Basta ganun. Tinuro ko na yan. Gets na yun guys. Tama na yan. Ultihan mo na. Series tayo. Total lang dito na eh. So okay na tayo dito sa number of terms. Sa pagkuha ng a sub n. Sa pagkuha ng common ratio. Then, ano pa ba? Pagkuha ng kung a sub 1, ganun din yan guys. Gusto nyo kunin yung a sub 1? Wag na. Okay. Tanong ko, sagot